ano ha? Uy! Wait lang. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Kung message mo na lang po, anong... Dalawang yung post project, wala pa rin. Hindi kayo masyadong... Hindi pa nabasin niyo yung media. Bakit mo kami awatin ng ganun? Papalabasin niyo yung media. Gusto niyo nangaharang ko yung pagka ano. Basta isa na ba? Huwag mo sasaktan, Bok. Huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan mo eh. Nakita ko eh. Huwag mo sasaktan, Bok. Huwag mo sasaktan. Huwag mo sasaktan mo eh. Nakita ko eh. Mukha yung ginaganon mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BJMP. Ghost month tam, yung Ghost Project, wala pa rin. Nakita po natin talaga kahapon yung pagkapahiya nitong tukmol na si Mike Defensor. Kita naman natin niya kung gaano katatapang niyan magsasalita nung mga mga hindi pa yan nakukulong, 'di ba? Grabe, akala mo kung sino kung magsasalita sa media. Pag nagpa-press con, akala mo totoong-totoo yung mga sinasabi, hindi nagsisinungaling, hindi gumagawa ng kwento. Pero tayo po, syempre nakabantay tayo diyan kay Mike Defensor kasi talagang isa yan sa mga kinabubusitan kapag nagsasalita. Kapag nagsalita yan ng mga patungkol sa gobyerno, mga paninira niya, alam natin kagad na na hindi totoo at gumagawa lang ng kwento. Kasi nga ang gusto niya maabsuelto sila ni Marcobeta. Yun ang gusto niya kaya siya gumagawa ng mga ng mga katarantaduhan, mga against sa gobyerno. Kasi lalabas at lalabas ang totoo na etong si Marcoleta ay lumabag sa batas, kasama siya. Kaya po kaya po ganyan po yung kanyang yung kanyang astaba. Ngayon, nakita po natin kahapon etong kanyang pagiging astigin, 'di ba, sa sa Sandigan Bayan. Nakita natin yung kanyang pagiging akala mo kung sino, no? Pero pwede 'yun kung siya ay nasa labas ng kulungan, kung siya ay hindi person deprived of liberty. 'Di ba? Kung siya ay kung siya po ay hindi nakakulong, hindi nakasuhan, 'di ba? Malaya siya na gawin ang lahat ng gusto niya. Pero dahil nga po siya ay person deprived of liberty, PDL. Ano ba ibig sabihin nun? Wala ka ng kalayaan. Hindi mo na magagawa yung mga nagawa mo dati nung ikay malaya pa at ikay hindi nakakulong. Ito yung video nitong si Mike Deferencia na talaga namang napakasarap pong panoorin kasi nga bukod sa kitang-kita natin na hindi na siya makaporma, wala na siyang wala nang wala nang kalaban-laban. 'Di ba? Parang alam mo parang binabatok-batukan na lang siya. Mukha na lang siyang tinutokmol-tokmol.
Ito oh. Oh, ito oh. Hmm. Hop, hop. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Kung message mo na lang po, Yung boss project, wala pa rin. Di ba? Kulang na lang ibalibag pa pasok ng ano ng elevator etong etong si Mike Diferensya. Hindi ko alam, Ratboy, hindi ko alam 'yan. Yung tinatanong mo, hindi ko alam 'yan. 'Di ba? Kitang-kita natin yung pagsupil sa kalayaan ni Mike Defensor, which is yun yung tama. Yun ang tama eh. 'Di ba? Yun ang dapat na natin na makita natin. Bakit? Aba, kung papayagan to ng BJMP na makapagsalita, para na rin po nilang inamin na mayroon pong VIP treatment. 'Di ba? Para na rin nilang inamin na mayroon pong VIP treatment sa sa loob ng BJMP kasi bakit nakakapagsalita 'yan. 'Di ba? Eto pa. Bahagya pong nagkatensyon pagkatapos ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kanina. Bawal. Sinubukang lumapit ni dating Congressman Mike Defensor sa media pero pinigilan siya ng mga taga Bureau of Jail Management and Phenology o BJMP. Mabilis ding humupa ang tensyon at dumiretso sa elevator ang dating congressman. Bago ang tagpong yan, galing si Defensor sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kung saan itinakda sa September 3 ang pagdinig sa bill petition o mosyong makapagpiyansa sila nina Senador Rodante Marcoleta at dalawang iba pang akusado sa kasong plunder. Susundan ito ng pagdinig sa September 7. Nag-ugat ang mga kasong plunder laban sa kanila sa munoy hindi dineklarang campaign donations noong 2025. Di ba? Bawal. Kasi PDLK. Hindi naman kasama doon sa pagpunta mo sa Sandigan Bayan ang schedule o yung gagawin mo, nahaharap ka sa media. Wala kang ng karapatang ganyan, Mike Defensor. Kung noong ikaw ay malaya, anytime pwede kang magpa-press con, anytime pwede mong iharap yung 18 kargador mo. Ngayon hindi na. 'Di ba? At saludo tayo doon sa mga BJMP na ginagawa po ng tama ang kanilang trabaho at hindi po nagpapa-impluwensya dito kay Mike Defensor. Tama lamang 'yan. Yung mga ganyan tao, hindi po dapat yan binibigyan ng kalayaan. Mapanira, mapambuisit, 'di ba, sa ating bayan. Perwisyon totoo. Yan si Mike Defensor. Doon pa lang kay ano ba pangalan nun? May inilabas noon yan, yung Ador Mawanay. Para sirain si Ping Lacson, kita nyo. Tanim lang din, tanim witness. Yan ang master of tanim witness, yang si Mike Defensor. Kaya lang akala niya kung gumana yung tanim witness niya o yung kanya mga kabugukan noong panahon ni Gloria, ngayong panahon ni PBBM, hindi na uubra yan. Hindi mo na magagawa yan. Bakit? Laganap na ang information na kayo ay mga destabilisador.
Kayo ay mga kayo ay mga gumagawa ng destabilisasyon sa gobyerno. At isa pa, kaya rin hindi umubra yung mga gantong style ni Mike Defensor kasi meron na tayong social media. Ang mga Pilipino po, habang tumatagal, habang nanonood tayo sa SOCMED, habang tayo ay nakikinig sa mga balita, tayo po ay nagkakaroon ng muwang sa kung ano ang totoo at kung ano ang gawa-gawa lamang. 'Di ba? High-tech na ngayon eh. Kaya yung kung nagawa yan nung panahon ni Gloria kasi wala namang noon, wala namang mga SOCMED noon, nanonood lang tayo noon sa mga bali-balita lang. Balita lang umiikot ang buhay ng mga tao sa mundo ng politika. Balita lang, aabangan mo lang kada gabi o umaga, aabang ka lang ng balita. Doon ka lang makakakuha ng tawag dito, ng balita. Pero ngayon kasi, 'di ba? Alam natin na mayroon ng social media, anytime nandiyan ang balita. Anytime nandiyan ang mga post. YouTube, nandiyan lagi ang balita, 'di ba? Kaya talagang itong nangyari kay Mike Defensor, hindi niya pinag-isipan na ubra pa ba yung maglabas tayo ng isang fake witness katulad ni pangalan nito si yung nauna. Naku, nakalimutan ko yung dati ding sinasabing sundalo. Tapos nadagdagan pa itong 18 na cargadores. 'Di ba? Yan yung yan yung mga hindi na pinag-iisipan, desperado na makapanira, desperado na mga destabilisasyon. Ayun si Orly Gutesa, Ate Channel Paris. Ayun, salamat. 'Di ba? Sa sobrang desperasyon nila sa nangyayari na mga krimen na ginawa nila na sila'y mapaparusahan, hindi na nila iniisip yung mga bagay-bagay na pagpaplano ng masama. Katulad nun, si Jing Para saka etong si Leandro Lebiste, gumawa ng katarantaduhan, honey trap. 'Di ba? Kasabwat pa mga abogado mismo. Hindi nila pinag-isipan na ang isang Ralph Recto, ang asawa'y Vilma Santos, 'di ba? Iuhulog mo sa ganyang trap. Imagine mo 'yun. 'Di ba? Hindi nila pinag-iisipan na basta ang importante sa kanila maisakatuparan, katulad nito, 18 cargadores. Ano inilabas na issue? Nakapag-deliver daw sila ng 805 billion na pera sa peso. Kapag nangyari talaga yan sa totoo, kung totoong nangyari yan, imagine niyo, wala ka nang mahawakang pera sa dami ng kanilang dineliver. Itatago syempre yan. Kung totoo yan dineliver, nakatanggap mga politiko, itatago ng politiko yan. Kasi hindi naman nila pwedeng i-deposito sa bangko yan. Napakalaking halaga niyan. 'Di ba? Maaamla sila. Kahit kaninong tao, kahit sa mga dami account, kahit sa mga anak nila, asawa nila ilagay yan, maku-question sila. Tapos yung 805 billion, akala nila napaka-konti lang nun. Truck na 37 na close van. Yung mahaba na mga container van, yung mga nakikita nyo dyan sa Arten, ganon kahahaba na mga truck. 37 gano'n ang kailangan mo para ma-deliver yan ng isang bagsakan. Pero kung van ang gagamitin mo, van lang gagamitin mo sa isang pagde-deliver ng kunwari 1 billion a day ang i-deliver mo, 805 yun. 15 years na hindi pa sila tapos mag-deliver ng ganong kalaking pera. Yan po ang hindi nila na pag-isipan. Kaya better luck next life ka na lang, Mike Defensor, kasi yung katarantaduhan mo na expose Ador Mawanay yung una mong ginawa na batingting ka na katarantaduhan yan. Eventually lumabas si Ador Mawanay. Sinabi niya siya'y tanim witness lang, Paul Guy lang. Ganon lang din dito kila Gutesa. Ganyan lang din naman yung sa 14 kargador na natira. Wag na nilang palusutan.
Kaya umalis yung 4 na kargadores kasi hindi natupad ang mga pangako na pera. Mga ano yan mga jobless yan mga walang pera yan Kaya kumagat sa patalim. At ang akala nila sila'y matutulungan ni Mike Defensor. O kita nyo, nung nakulong si Mike Defensor, bumaligtad na yung 4. Nung nakulong si Mike Defensor, kita nyo, hirap na hirap sila makakuha ng pampiyansa. Bakit? Nandun kay Mike Defensor ang budget. Alangan naman tulungan niya yung 18 cargadores na yan, bayad yan. Napangakuan na nila ng bayad yan, nabigyan na nila ng down payment yan. Kaya walang karapatan ang mga 18 cargador na humingi ng tulong kay Mike Defensor. At hindi tutulungan ni Mike Defensor yan. Unang-una, alam nyo kung bakit. Si Mike Defensor nga, hindi niya matulungan sarili niya. Yan pa kaya tulungan niya. Diba? So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking live na ito. Sana po mapanood nyo rin yung ating mga upload mamaya po. Ingat po kayong lahat. Happy weekend. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.